Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Last week, naalala ko yung verse, by the grace of God, I am what I am, and His grace has never been ineffective to me. Hindi daw ineffective. Kasi minsan tayo, siyempre, may times na nagdadoubt, ba't ganun, sabi, ganyan, pero yung sitwasyon natin iba. Ngayon, ilang series na yung kingdom na pinag-uusapan natin. Challenge natin yung sarili natin, diba? Yung naririnig, huwag lang pag Sunday. Gawin nga natin kapag din Monday, Tuesday, Wednesday. Alalahanin natin yung itinuro sa atin ng Sunday na kung ano yung gusto kong mangyari sa akin, kailangan sabihin mo, i-declare mo. Diba? Inuunahan natin eh. So, parang ako last time nung nakaraan linggo, hirap na hirap ako financially. Then, nung Thursday, may nag-text. Pwede po ba kayo Friday gig? Eh, pag may gig, hindi ko na tinatanggihan. Biyaya, yun, alam ko biyaya. Friday, Saturday, meron kahit pagod na pagod. 4 na oras na katayo. Sige, go. Kasi hindi lang naman ako nabibiyaan sa gig namin. Kundi pati mga, lalong-lalo na yung mga kasama ko na alam ko kung mas hirap sila, magkano lang ang sinesweldo nila. So, hallelujah, napakabuti ng Panginoon na kung ano yung hilingin mo, more than pa yung binibigay niya. Hallelujah. So, lagi niyong tatandaan, His grace has never been ineffective. Laging effective yung grace sa iyo. Hallelujah. Effective yung grace sa atin. Amen. Salamat o Lord. Hallelujah. His ways changes everything. From broken to whole, sing to iron and stone. His ways changes everything. His ways changes everything. There's no sin. There's no shame to
kami, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Ang lawas sa amin ay nalululog sa iyong pag-ibig araw-araw. We are victorious, we are blessed, we are healed in every sickness, O Lord. Lahat ng sakit, lahat ng stress ay mawawala sa pangalan mo. Hallelujah. Tayo ay umawit. He is jealous for me. He is jealous for me. Lost like a hurricane, I am a tree. Living beneath the weight of His sin and mercy. And all of a sudden, I am unaware of His afflictions and blessed by glory, and realize just how beautiful You are and how great Your affections are for me. Oh, how He loves us so. Oh, how He loves us. How He loves us so. The weight of His wind and mercy, and all of a sudden I'm gone aware of His afflictions and blessed by glory, and I realize just how beautiful You are and how great Your affections are for me. Oh, yeah, He loves
Hallelujah. Ang masarap sabihin na weekend na mahal mo ay Panginoon. Kaya lahat sa kaburihan, papuri, kapangyarihan, kadakilaan ngayong araw ito ay iniaalay namin sa iyo. Hallelujah, mga Panginoon. Morning po. Good morning. Jesus reigns po. Mamaya. Hindi ko naman ina-announce sa inyo. Kung gusto nyo lang, 4 yata sa People Center. Pero yung marcha, 2:30 po. Doon sa 4 lanes. Napakainit. Ano? Okay. Ayan. 4. Sige lang po. Relax lang po tayo. Alam nyo, maganda yung makikinig ka ng salita ng Diyos. Nakarelax ka eh. Una sa lahat, iniintindi mo na yung ulam nyo mamaya, tanghali. At iba't ibang bagay na dyan lang kayo. Okay, ready na po ba tayo? Father God, salamat po sa umaga na ito. Nagpapaturo po kami sa inyo, Panginoon. At gusto namin makinabang palagi. Yung may epekto sa araw-araw na buhay. Yung pagising pa lang sa umaga, Panginoon, na ipapamuhay namin, na isasanay na namin. Yung bawat naririnig namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umaga na ito, ay nagpapasakop kami sa lahat ng katotohanan na i-reveal niyo sa amin. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, sabi ko nga po, hindi ko alam kung ano na ang epekto ditong kingdom. Share ko lang sa inyo na talaga may mga pinapadaloy, siyempre, ang Panginoon sa akin. Hindi naman ako si Kibuloy, mga kapatid. Pero siyempre, ako yung nagpapakain sa inyo, sa akin yung kakainin nating salita ng Panginoon. Kasi mahalaga spiritual life mga kapatid. Mahalaga ang spiritual life. Ang physical life, pagtatapos yan, pupuntahan tayo sa cemetery, sa memorial, pero yung talagang ikaw, yung spirito mo, siya yung kumakain every Sunday. Nakikinig po ba kayo? Nakikinig po ba kayo? I-share ko lang kay Pastor Brian. Sabi ko, past 2012, nag-grace ang LJF doon yan. Sumunod na yung ibang churches sa LJF. Pero bago yun, inatake ako ng panic attack, anxiety, depression. Kasi nagpa-psychiatrist ako. And then bago yun, na-share ko nga sa inyo na hindi ito kahinaan. Parang hindi bagay daw sa pastor o sa Christian yung merong depression. Dapat malakas yung pananampalataya. Pero sakit siya eh. No? Yung chemical sa brain. Yung chemical sa brain, hindi balance. Yung serotonin, nawawala yung pampasaya. Kaya may maintenance ako ng serotonin. Kung kayo may maintenance sa sugar, sa high blood, ako naman yung serotonin, yung pampadagdag ng saya. Para mabalance yung chemical sa brain. And then dumating yung grace ka. And then kako 2017, inatake na naman ako. Nagpagamot na naman ako. Sa psychiatrist na naman. Dumating naman yung revelation na mabuti ang Diyos. Mabuti lang ang Diyos. Hindi siya yung may kagagawan sa Old Testament na patayan, libu-libo na matay. Hindi siya may kagagawan. Akala lang ng mga sumulat ng Old Testament, siya may kagagawan doon. Pero hindi siya. Mabuti lang ang Diyos. God is good 24/7. All the time. Hindi manggagaling sa Kanya yung mga lindol, earthquake, bagyo, yun. No? So yun. Panibagong kapahayagan. Nilalakaran natin. And then, 3 months ago, may nangyari na naman sa akin. Inatake na naman ako ng panic attack, depression. Ang hirap po eh. Ang hirap.
Ito naman, yung kingdom, mga kapatid. At nakita ko ang kingdom, 3 months na, hindi ko alam ano epekto sa inyo. Ako pala akong naborn agad talaga. Ang kingdom, grace din siya, pero more siya sa manifestation. Yung all these things shall be added unto you. Nangyayari. Kasi unahin mo daw ang kanyang kaharian, lahat ng bagay, dadagdag sa iyo, walang effort, nagkakaroon ka ng supply. Nagkakaroon ka ng pang-araw-araw na supply. Kung ano kailangan ng iyong mga anak, ng iyong pamilya, hindi lang yun. Promotion. Totoo yung kanyang salita, mga kapatid. Kaya sabi ko, gusto ko yung pinipreach ko ay araw-araw talaga, umaga pa lang, maalala nyo na. Ano, lagay lang Sunday, yung I am. Alam niyo, sa simple pagsasalita ng I am, ay ina-align mo ang yung oneness, pagiging isa kay Jesus. Nakuha niyo po yan? Ano, sinasabi mo na ikaw ay one with Jesus, one spirit with Jesus. So yung negative situation, walang magagawa sa iyo. I am. Di ba, I am the light. I am the bread of life, sabi ni Jesus. I am the door. I am the true vine. Ang dami niyang I am, kung ililista lahat yun. Mga kapatid, wow siya, mga kapatid. Mamaya may kukwento ako sa inyo. So, kingdom prayers, binago nito yung prayers ko. Hindi niya pinahaba, hindi niya pinaikli. Pinasimple niya. Umaga pa lang sasabihin mo na, I am what I am by the grace of God. Today is the day that the Lord hath made. We will rejoice. Ako ay masaya sa araw na ito. Ako ay magaling na sa araw na ito. Ako ay puno ng kagalakan. Ako ay lahat ng magagandang I am. Umaga pa lang sa unahan na ninyo bago sumama ang pakiramdam ninyo. Bago kayo magkaroon ng impression sa isang taong nakakainis sa wala, sasabihin nyo na agad, I am. Kung naman gusto nyo idugtong doon. Minsan sa simpleng I am, enough na yun, mga kapatid. May nangyayari na sa katawan natin, mga kapatid. Amen ho ba? So, kingdom prayers, for na po tayo. Kasi hindi ako makamukul talaga doon sa si Jesus, bumubuhay na ng patay, lumalakad na sa tubig, kung bakit nananalangin pa ng maaga. Doon talaga ako bakit? Hindi naman niya kailangan ng power eh. Hindi naman niya kailangan ng blessing. Nagpaparami nga ng tinapay sa Isra. Pero bakit bumabangon na nanalangin? Yung pala, kasi nasa flesh siya eh, kagaya natin, nasa laman pa, para mai-align niya yung sarili niya sa Father. Ganon din tayo. Mai-align natin, umaga pa lang, ang sarili natin kay Jesus sa Father. Amen? Para yung guidance sa maghapon, malinaw. May clarity. No? Pag merong nakakagalit, hindi ka magagalit, pero tinuturuan ka mag-response na tama. Kuha niyo po yan na higit sa lahat, yung sinasabi sa kingdom, love, joy, peace, yung abundance, mga kapatid, yun lang yung alagaan yung pakiramdam. Mga kapatid, love, joy, peace, alagaan nyo yung pakiramdam na yun. Na lahat ng tao, pag-agising mo, may lumalakad sa daan, may nakakasalubong, may lumaan na driver, lahat ng tao mahal mo. Lahat ng tao mahal mo. Lahat ng tao mahal mo. Alam niyo yung all these things, kasi namumuhay ka sa kingdom, dumarating. Pinansyal, tinatanong ko sa Panginoon, Panginoon, saan mo ba dadaanin yung mga blessing mo sa akin? Siyempre, dapat meron kang source. Ang asawa ko po ay teacher. Sino ba nagbe-bless sa akin? Siyempre, yung magbe-bless sa akin, yun ang i-bless ng Panginoon. Kung minsan nalilimitahan ko ang Panginoon, wala naman kami abroad eh. Kasi mga kapatid, tutuloy ko na sa sharing. May pakiramdam talaga ako. May blessing na darating. Kagaya ito ng pakiramdam na magkakaanak na kami. 8 years bago kami nag-anak, pero pareho, parang magkakaanak na tayo. Magkaroon na lang kami. Tapos kami, pagkayari nun, bahay naman, apply sa GSIS, pag-ibig, hindi kami makaano. Pero pakiramdam na, magkakabahay kami. Mamaya bumili ng bahay para sa amin. Wala kaming gastos kahit 5, mga kapatid. And then,
Sabi ko, sa asawa ko, palagi ko siyang kasama, katabi sa sasakyan. Naiya ako sa asawa ko, di ko man mabigyan ng sarili sa sasakyan. Yung L300, yung Kia, ano. Pero pakiramdam ko, ay, magkakasasakyan ako. O, binili ako ng Koreano. Mga kapatid, palaging gano'n. Eh ngayon, nung isang araw, nung makatlo ba yun, makapat, makaliba, sabi ko, hindi ko alam Panginoon. Di ba? Parang may darating eh. Hindi ko alam. Pero tinesting ako ng Panginoon. Saan ko pa dadaanin ang blessing? Nililimitahan mo ba ako? Bigla nagre-ring yung cellphone. Nagre-ring yung cellphone. Dati ba yun, kasama kami naglalans. Nagre-ring yung cellphone. Yung bumili sa akin ng aso, taga Isabela, dulo ng Pilipinas, ay tumatawag, 2022. Sir, sabi niya, wala akong kilala sa Bataan, kayo lang eh. Eh ano po yun? Nakakuha ako ng kontrata. Babakuran, napakalaking farm. 40 kilometers. 40 kilometers yung paano, napakudrado na. Napakalaki. Saan po? Sa Hermosa. Kailangan ko ng mata dyan. Kailangan ko ng tao dyan. Ako na bahala sa'yo. Iharap ko lang ako ng mga magpapader. Magpapakot. Ang laki pera nun, mga kapatid. 40 kilometers. Mula dito hanggang Maribeles po yun eh. Yung haba ng bakod, kaya lang padiretso yun. Ang sinasabi niya, pakudrado. Tinesting lang ako ng Panginoon. Tinatanong ba ako kung paano kita pagpapalain? Out of nowhere. Di, sa aso lang kami nagkakunin. Ano, kapag bigla tatawagan ka, mga kapatid. Kaya lang mga kapatid, natalo sa bidding. Nagsaya na kami magkakapatid, pati si Pilpa sa hardware. Ano, sir, pag nagkaroon ulit ako dyan, sabi niya, ikaw tatawagan ko, wala talaga akong kilala dyan eh, ikaw lang. Dahil binilang kita bumili ako ng aso sa'yo, yung husky. Na hanggang ngayon, paborito kong aso, sabi niya gano'n. Parang darit ako, test lang ng Panginoon sa akin. Huwag kong questionin siya kung saan ko pa dadaanin yung blessing. Kaya niyang gumamit ng tao. No? Magbe-bless siya ng tao para ma-bless ka rin. Amen o ba? Kaya ako rin, nagpapasalamat sa mga nagbe-bless sa akin sapagkat alam ko, binibless din silang lalo ng Panginoon. Huwag nating limitahan ng Panginoon sa kingdom. Totoo yung all these things shall be added unto you. Kaya pala, yung kinukwento kong kanina na nagka-anxiety ako 2011, 2017, ngayon naman 2025. Sabi ni Pastor Brian, pagka ganun, Pastor, pagka ganun, may binabagbag sa'yo, may sinishake sa'yo, tapos meron palang bagong revelation. Kumisa kasi, yung taong akala ko alam mong lahat eh, kailangan yanigin eh, i-shake, bagbagin, para pumasok yung bago, mga kapatid. Amen? Yung mga luma ay mabagbag. Amen? Amen ho ba? Amen. So, kingdom prayers, 4 na po tayo, mga kapatid. Pag ako, nangangaral ngayon, laging may review, para nanghihinayang kasi ako eh, baka may absent sa inyo last Sunday, para hindi masayang. Isa pa, faith comment by hearing and hearing, talagang paulit-ulit dapat natin naririnig ito, mga kapatid. So, pang-apat na po, again, dito tayo nagsimula. Ang kaharian ng Diyos, nasaan? Nasa atin. Nananahan, hindi kailan mo alis. Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos. Nasa iyo. Hindi siya pwedeng ituro, ito, ayan, nandun. Ayan, no? No? They can't say, here it is, or there it is, na nagpapakitang physical siya. No! Sabi diyan, the kingdom of God is within you. Kaya ang abundance, may kasaganaan, tumitira sa iyo. Kaya ang paghahanap sa kaharian ng Diyos, papasok. Nuulit ko. Kaya pala noon pa, yung mga ancient people, alam na nila ang sikreto na sa loob. Kaya pala meron silang meditation, at kapag nagme-meditate sila mga kapatid, alam niyo yung natatanggal, sabi ko kaya tipailin mo, pag nagme-meditate ka, nadidetach yung teacher ka, nanay ka dito sa bahay, lahat ng iyon, kapitbahay ka nila, lahat yan nadidetach. At ang natitira, ikaw ang minamahal na anak ng Diyos. Yun yung nag-iisang identity ni matitira sa iyong meditation. Mga kapatid, at papakiramdam mo nasa kingdom ka talaga, nasa kaharian ka talaga. Amen? At napupuno ka ng kapayapaan, kaya pahinga talaga ang susi, mga kapatid. Pahinga.
Pero ba kayo napansin kung minsan may trangkasong pinahinga lang gumaling? Kung minsan doktor din nagsasabi, pahinga lang ang kailangan niya. Mga kapatid. Kasi ang katawan natin, kaya niyang pagalingin ang kanyang sarili. Sino naniniwala dito nun? Ang dami na ngayong nakakatuklas. Ang katawan pala natin, kaya niyang pagalingin ang kanyang sarili sa pahinga. Alam niyo ba sa tulog pala natin gumagaling yung ating mga organs? Yung mga vital, yung mga mama, sa tulog natin, gumagaling po sila. No? Kaya kasi hindi ka kumakain, nakapahinga sila. Hindi sila nagtatrabaho. Kaya habang tumatagal yung pahinga mo, yung fasting mo, yung iba, hindi na nagbe-breakfast kayo talaga. No? Saging na lang, tapos na tanghalian na. Itlog na lang, tapos tanghalian na. Pinapahaba nila yung pahinga ng kanilang mga baga, atay, balong-balunan. Pinapahaba nila yung pahinga nila. Para magkaroon ng pagkakataong gumaling yung katawan. Palakpakan natin ang Panginoon. So, the kingdom of God is within us. No? Ang daming verses na nagsasabing, si Jesus o tayo ay na kay Kristo, we are in Christ, Ang daming verses po niyan. Pero tayo ngayon ay lumalalim sa Christ in us. No? Si Kristo hindi siya tambay sa iyo. Ulitin ko, si Kristo hindi siya tambay sa iyo na nakatira na para pag walang magagawa sa iyo. Mga kapatid, dito tayo sumisisid ngayon sa Christ in us. Sa kingdom in us. No? Dito tayo lumalangoy, nai-enjoy natin mga kapatid. Okay, again, ano yung pinakagitna? Yun ang ating spirit. Ano yung outside ng pinakagitna? Yun yung ating kaluluwa. No? At ang pinakalabas, yung katawan. Hindi literal yan, ha? Baka naman na. Sabihin nyo, Pastor, naoperahan ako, pagkalalim-lalim, hindi ko nakita espiritu ko eh. Hindi literal yan, mga kapatid. Hindi literal yan. So sa spirit natin, nandun din ang Diyos, nandun din ang kaharian, nandun din ang love, nandun yung joy, nandun ang kasaganaan, nandun lahat, mga kapatid. Kaya pala, abundant ang pinangako sa atin. Nandiyan na lahat, mga kapatid. At uulitin ko, yan ang talagang ikaw. Yung gitna na yan, yung espiritu mo, ikaw yan. Yan ang tinatawag na higher self, consciousness. Yan din yung tinatawag na consciousness, hindi yan apektado nung nakaraan kasi hindi naman siya tumatanda. Yung isip mo tumatanda, mga kapatid, pero yan, espiritu mo hindi tumatanda. Siya pa rin noon, ngayon, at magpakailanman. Na hindi siya apektado ng sitwasyon mo. Kagaya ni Jesus na lumalakad sa espiritu, pag walang isda, meron. Pag walang tinapay, meron pa rin kasi hindi siya naaapektuhan ng sitwasyon. Ganun ang spirit natin, mga kapatid. Not affected by sickness. Hindi po nagkakasakit ang spirit ako. Kaya wala siyang sakit. Wala po siyang sakit. Magaling po siya. Kailangan lang mag-manifest hanggang laman. So, ang totoong ikaw, walang sakit. Amen. Ang totoong ikaw, walang sakit. Yun ang totoo talaga. Yun ang reality nandyan na sa loob. No? At lumalabas lamang sa magitan ng salita. Amen. Okay. Not affected by needs ng pangangailangan. Kaya pala nasabi ni Haring David, the Lord is my shepherd, hindi ako magkukulang. So, ibig sabihin, kapag lumalakad ka in spirit na kung saan, sabi ni Apostol Pablo, mamuhay kayo ayon sa espiritu. No? So, umaga pa lang, pag sinabihan tayong mamuhay sa espiritu, dapat, iyan, yung kamalayan nating spirit tayo, nasa kingdom tayo, one in Christ tayo, dapat gising yun. Umaga pa lang. Mga kapatid, para yung naghapon natin, wow, malalim ka. Kaya pala yung mga spiritual, malalim sila. Ayan, si kapatid na ganito, malalim sa Panginoon niya. Kaya pala may mga tinatawag na malalalim, kasi ayan yung kaloob-looban, yung spirit, doon sila namumuhay, mga kapatid. Sila yung mga bihira lang nagising. At sana makasama tayo sa mga gising, sa mga na-awaken. Amen? Amen? No? Pero madalas nga, nasa surface lang tayo. Nasa laman. No? Kaya, mahina. Okay? Diretso na tayo. Sabi ni Jesus, I and my Father, ulit-ulit yung sinasabi yan. Kasi kailangan niya ma-align sa buong maghapon. I and my Father are one. I and my Father are one.
Ako at ang Ama ay iisa. Okay, balikan natin to. No? Panahon ni Moses. Tinanong ni Moses, ano ang pangalan mo? No? Ano ang kausap ni Moses? Puno, nasusunog, pero hindi natutupok. Ano yun? Punong nasusunog, hindi natutupok. Na? Anong pangalan mo? Sasabihin ko sa mga Israelitas para maniwala sila. Nagsalita ang Diyos, I am. Sabihin mo sa kanila, ako si I am. Na? Now, libo-libong taon ang nakaraan. Ano? Nagkatawang tao na si Jesus. Tinanong siya ng mga Pariseo, sino ka ba ka? Sino ka? Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, bago si Abraham, ako na. Tagal na patay ni Abraham, alayo na agwat. I am, sabi rin. No? So dito nalaman natin yung power ng I am. Mukhang may power sa I am. Ano? Ang I am ay hindi pangalan. Ang I am, hindi siya title. Ang I am ay walang hanggang kalagayan ng Diyos. Palaging walang hanggang kasalukuyan. Di naman siya I was eh. Di naman siya I will. May present situation ka? Anong kasalukuyan mong sitwasyon? Walang pera, may sakit? I am your healer. Walang pera, pambayad sa pinel ko, pambayad sa tubig. I am your provider. Palagi I am. Sa bawat sitwasyon mo, I am siya. Hindi siya I was. Hindi siya I will. May natututo ba? No? Siya yung walang hanggang I am. Walang hanggang kasalukuyan. At walang hanggang kamalayan. Ang Diyos, palagi siyang spirit. Palagi siyang conscious. Kaya yung I am niya, hindi ka na maghihintay ng manifestation. Nangyayari ka agad. Nangyari ito kay Pedro eh. Kay Juan. Dito, pilak, wala ako. Nakita yung lumpok. Diba? Eh ano meron lang siya? Oneness with Jesus. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Hindi dahan-dahan gumaling. Hindi sinabi, pagkayari ng 2 linggo, gumaling siya. Hindi. No, gumaling agad. Merong manifestasyon na napagkabilis-bilis. Mga kapatid, amen? Pero huwag kayong panghinaan ng loob. Meron talagang manifestasyon na dahan-dahan. Dahan-dahan, mga kapatid. Amen ba? Ano? Hindi biglaan. So nasabihin ni Jesus, I am, pinapahayag niya ang pagiging isa niya sa Ama. Inaalay niya ang sarili niya na siya kaisa ng Ama. I am, mga kapatid. Okay? So nasabihin ni Jesus, I am, ini-express din niya ang pagiging isa niya sa Ama. Hindi niya sinasabing siya rin ang Ama. Nililinaw ko yun. Hindi niya sinabing ako ang Ama. Walang verse na gano'n. Walang verse na nagsabing ako rin ang Ama. Sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Hindi nila mag-gets. Amen? Eh paano yung one spirit tayo kay Lord? Eh di tayo na rin si Lord. Hindi ganoon. One spirit sila ng Ama, one spirit tayo kay Jesus. Amen? Ano ha? So sa pagsasabing I am, pinapakita niya na siya ay naka-align sa Ama. Sabi niya, 14:11, believe me when I say that I am in the Father, and the Father is in me. Kuha niyo po? E tayo na kanino? Na kay Jesus. At si Jesus na kanino? Na sa atin. Nakuha niyo na? Ano? Kaya sabi niya, on that day, you will realize that the Father is in me, and I am in the Father, and you are in me, and I am in you. Hallelujah. Karne ito eh, pero kapag nasisiran nyo ito, mga kapatid, makikinabang po kayo talaga. No? Sabi niya, no? But he who is joined to the Lord is one spirit. No? Ano ulit yung join? No, to be glued together. At yung one, ano ibig sabihin ng one? One is one. One is one. Wala na ibang kahulugan yung one. One spirit tayo kay Lord. So one is one. No, yung join, literally to be glued together. Eh mga kapatid, hallelujah.
Sabi ni Andre Wommack, dapat lumago tayo doon sa revelation of who we are in Christ. No? The revelation, yung kapahayagan, kung sino tayo kay Kristo. Kung sino ka kay Kristo. Amen? So when we pray, we can also use I am in any situation. Why? I am healed. Huwag ho kayong magsawang sabihin, I am healed. I am healed. I am healed. I am healed. Bisan, inuuna ko yan. Panginoon, pagkagising sa umaga, I am healed. I am healed. Kahit nga nalingat ka lang madaling araw pa, pero matutulog ka pa. Nagsasalita ka na. I am healed. Kung di mo magaya si Jesus, gumising talaga sa daing, gumising na maaga, madaling araw, tumanak ng tahimik na lugar, wala namang sinabing gano'n. Kapatid, kahit nakahiga ka pa, pwede kang mag-I am. Amen. Kahit nakahiga ka pa, I am healed. I am blessed. Magmamanifest yan. No? I am righteous. I am beloved. I am prosperous. May mga bersikulo ba yan sa Bible? Meron. Kaya lahat ng yan ay truth siya na naka-align sa Word of God. So, ang lumalabas sa bubig mo, truth, puro truth, puro truth, puro truth. Puro katotohanan. Nakuha niya? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya pala nasabi ni Pablo, kanina binanggit ni Albert, I am, Pablo gising na-awaken, I am what I am by the grace of God. Sabi ni Pablo. May karutong pala yun. And His grace toward me, yung grace niya sa akin, did not prove in vain, di nawala ng kabuluhan. Tapos meron siyang pinaringgan. May pinaringgan si Pablo rito But I labored even more than all of them. Mas nagpagal ako kaysa sa kanila. Alam niyo ba si Pablo ang huling apostol? Sa 12, siya ang huli. Pero pinakamaraming naisulat sa New Testament. Pinakamaraming church na itayo, Colossus, Efeso, Corinto. Pinakamarami. Inikot niya Europa para makapagtayo ng churches. Kaya sabi niya, naglingkod ako ng higit sa lahat sa kanila. Pero ang galing, sabay bawi. Yet not I, but the grace of God with me. Kala mo mayabang na Kala mo mayabang na. I labored more abundantly than them. I labored more than all of them. Mas napagalakot sa nila. Marami na akong naipatayong church. Si Pedro, ewan ko, may naipatayo yan. Si Juan, ewan ko. Si Santiago. Si Mateo. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, sabi niya, mas marami akong nagawa sa kanila. Yet not I, but by the grace of God. Biyaya lang ng Diyos. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Growth. Anong growth? We are one spirit with the I am Jesus. Sabihin niyo sa umaga. Umaga pa lang. I am one with Jesus. Sama niyo yun. No? I align myself to Jesus. Hallelujah. Kasi ang sabi, Christ in you. Nasaan si Christ? Christ in you, the hope of glory. Gusto niyo ba ng glory? Alam niyo kung ano ibig sabihin ng glory? Aba, pag sabi lahat, sa Romans 3:23, ang lahat ang nagkasala at walang nakaabot sa glory ng Diyos. So, bitin lahat. Walang nakaabot. Pero Christ in you, the hope of glory, ang pag-asa mo para sa kalwalatian. Alam niyo ba? Kapag ikaw ay iniaangat ng Diyos, piniprosper ng Diyos, pinasasagana ka niya, pinapayaman ka niya, glory yun. Kalwalhatian yun. Amen? Nagsasend ka sa mga tao. Nakakatawa ito. Pamilya na to, pinagpala talaga. Nakakatuwa itong Kristiyano na ito, pinagpala talaga. Yun, glory ng Panginoon. No? Yung Panginoon na ang sasabi sa inyo, mga kapatid,
napabayaan itong verse na to eh. Ayaw hukayin ng mga pastor. No? Kasi bago nag-27, 26 pala. Ano sabi sa 26? The mystery that has been kept hidden for ages and generation, but is now disclosed to the Lord's people. Mystery to. Yung Christ in you, kapatid. Yung Jesus nasa iyo, mystery to. Ayaw hukayin. Na-reveal na pala. From generation to generation, from ages to ages, sabi diyan, mga kapatid, has been kept hidden. Itinago, misteryo nga eh. Eh ngayon, sinasabi na si Kristo nasa iyo. Ang kaharian niya nasa iyo. Ang kalwalatian niya nasa iyo. Kapatid, gumising ka. Amen? Awake o sleeper. Hallelujah, kayong natutulog. So sabi niya, Christ in you, the hope of glory, the hope to shine. Ibig sabihin ng the hope of glory, the hope to shine. Ang pag-asa natin para magningning. Ang pag-asa natin para umangat. Sino gusto dito umangat ang buhay? No? Sawa na sa kahirapan. Si Christ in you. Ang the hope to excel. The hope para sa breakthrough. Yan din, yung Christ in you, ang pag-asa natin para maka-breakthrough. Amen? The hope to prosper. The hope to be happy. Na? Ito ang verse na hindi siniseryoso ng mga believers. Yung Christ in you, the hope of glory. Ayaw nila i-cultivate, ayaw nilang sisirin, ayaw nilang. Pero ngayon, andito na tayo, LJ Balata. Pinagsasaluhan na natin, hinuhukay na natin. At gusto natin, umaga pa lang, pinapabuhay na natin. Palapakan natin ang Panginoon. No? So Christ in you, na Christ is for you, na Christ is above you, na Christ beside you, but Christ in you, meaning the great I am in you. Yung great I am na hindi kinapos, na kung mag-provide, may natitira pa 12 bakol, na kung tumawag ng isda ay lulubog yung bangka. Grabe. Ano? Amen? Sarap nung ganun. Yung pinilas ka, sobra-sobra. Kanino kaya pa namigay ito iba? Ako naniniwala yung bangka nila Pedro na halos lulubog at nasira yung lampat. Hindi nila sinolo yun eh. Hindi nila sinolo yun. Pinamigay nila yun. Sa kanilang mga kapitbahay at kaibigan kasi sobra-sobrang biyaya. Ganun din yung 12 bakol. Pinamigay nila yun. Yung tinapay na natira. Pinamigay nila yun. Kapatid. Amen? Hallelujah. So, dito tayo magtatapos. Di pa naman tapos na. The night Jesus was arrested, ipapakita lang ko sa inyo, para lalo kayo maniwala sa I am. Nung arrestuhin si Jesus, mga kapatid, Judas, di ba, binayaran si Judas. Ano binayad kay Judas? 30 pirasong pilak. Ang problema namin, Judas, si Jesus at ang mga alagad niya, parehong mababalbas. Gabi pa natin siya hulihin. Pagkadilim-dilim. Magkakamukha yung mga taga-Galilea na yun eh. Magkakamukha sila. Sino kaya si Jesus doon? Kaya sabi ni Judas, yung hahalikan ko, yun ang Jesus. So gabi, Judas went to the garden, taking with him group of Roman soldiers and some temple guard. Pinadala ng chief priest. Si Caiaphas, yung pinakamataas na pariseo. Sa hukom naman ng pariseo. And the Pharisees, they were armed. Mga kapatid, paana, sibat, nakala mo kriminal ang kanilang huhulihin. And carried lanterns and torches. Ano yung lantern? Mga lampara, madilim eh. Tsaka sulo. Kompleto sila. Pana, sibat, sulo, lanterns. Akala mo nga kriminal eh, yung huhulihin eh. So, namumuna sino? Si Judas. Kasama mga Roman soldiers. Mga kapatid. Now, ito na.
Jesus knew everything. Alam lahat ni Jesus ang mangyayari. So, sinalubong na. Hindi niya hinintay makarating yung mga papunta. Sinalubong niya. He stepped forward and asked them, sino hinahanap nyo? Bagamat alam niya na siya ang hinahanap, tinanong pa rin niya, who is it are you looking for? So, meron silang dalang warrant of arrest. Sinilbi. Who is it are you looking? Eto na. Jesus of Nazareth, sabi nila. Si Jesus na taga Nazareth, hinahanap namin. Sagot nila. I am. Sabi ni Jesus, I am He. He said, may nilinaw muna. May nangyari dito Pero may nilinaw muna. Yung sumulat nitong ebanghelyong ito. Judas the traitor was standing there with them. Nilinaw talaga si Judas kasama doon sa mga sundalong Romano na naghahanap kay Jesus. Ano nangyari? Pagkasabing I am. Ayan When Jesus said to them, I am, they moved back and fell to the ground. Bakit? Napaatras sila, tumba silang lahat, kasama si Judas. Sabi ni Jesus, I am. Tumbahan. Bakit? Sinabi lang na ako yun Di ba ako hinahanap niyo? Jesus of Nazareth. Sabi nila, I am. Anong meron doon sa sinabi ni Jesus? Bakit nangatumba sila? Sinabi lang niya ako. Natakot ba sila? Wala namang armalay itong nagsabi, I am. Wala namang sandata. Sinabi lang, I am. Napaatras na lang, sabay-sabay tumba. Sino nakakaalam? Bakit sila natumba? Kita niyo yung power ng I am? Mga kapatid, bakit natumba sila? Ang hinahanap nila, Jesus of Nazareth. Sino yun? Yung Jesus na alam nila, kalpintero. Lumaki sa Nazareth. Anak ni Jose. Anak ni Maria. Napakababa ng tingin nila kay Jesus hanggang doon lang. Sino hinahanap nyo? Si Jesus na taga Nazareth. Yung Jesus na laking Nazareth. Yung karpintero. Pero mga kapatid, hallelujah, ang narinig nila ay ang the great I am. Ang narinig nila, yung I am na sa pasimula pa ay nandun na. Amen. Ang narinig nila, sa harap nila, yung sa pasimula pa nandoon na at sa magitan niya nilikha ang lahat ng bagay. Hello? Hello? Na mga kapatid, walang nilikha na di sa pamamagitan niya. Amen? Jesus of Nazareth ba hinahanap nyo? I am. Ang sumagot, yung Creator. Yung nagsabing, ang lahat ng nakikita natin ngayon ay mula sa mga bagay na hindi nakikita. At lahat ay nilikha sa magitan ng kaniyang salita. Salita. Let there be light. Let there be mountain. Let there be seas. Let there be... Wow! Kuha nyo? No? Kaya natumba sila. Parang niyang sinabi, I am the Lord, the maker of all things. Ako ba hinahanap nyo? Ako lumikha ng lahat ng nakikita. Share ko lang, mga kapatid. Ito, totoo to. Everything is energy. Alam niyo ba may energy sa katawan natin? Buti pa yung mga nagtuturo sa aso, nag-train. Alam nila, may energy sa atin. Alam niyo yan? Nanonood ako Sino ba yung nagtuturo ng mga aso? Yung hindi niya mapalakad Hindi niya mapalakad. Nagpaturo siya. Sabi niya, ate, malakas ang emosyon mo, malakas ang energy mo. Ano ka lang, relax. Kapag pala iwuwog mo yung aso, na parang natatakot ka, natataranta, talaga hahatak-hatakin ka. Kasi nararamdaman niya yung energy sa'yo, ikaw mismo takot, ikaw mismo nag-aalangan sa kanya. Pero kapag huminga ka ng malalim, wag mo daw titignan yung aso, at iklian mo lang yung tali, kahit anong pagwawala niya,
Kasi alam ng aso may energy sa atin. Napansin nyo ba? Alam ng aso kapag mag-earthquake. Alam ng aso kapag may tidal wave. Eh, yung mga nalunod, iniwanan nakatali eh. Di mo ba? Iniwanan nila nakatali. Kaya sabi ng mga comment, huwag nyo itali, kaya nilang iligtas yung sarili nila. Huwag nyo sila itali pag may tidal wave, may baha. Ililigtas nila sarili nila. Mauna pa nga sila sa atin eh. Dahil malakas ang instinct nila. Hindi lang yung pati pang-amoy nila. Alam nyo ba kapag hit yung mga aso namin, ang daming mga barako sa gate, mga manliligaw nangaharana sila. Bakit? Ilang kilometro daw, amoy nila yung hit na nag-hit na babae kahit ilang kilometro. Kaya pala yung aso yung lalaki, minsan wala. Dumadayo sa kabilang baryo. Kasi merong hit na babae doon. Ang aso, alam nyo yun, mga kapatid, everything is energy. Ito ang gusto ko. Napunta tayo sa aso. Mga kapatid, the love in you may energy. Kung ikaw ay puspos ng pag-ibig, kapatid, nararamdaman niya. Mabait na tao yan. Kapag mahal. Energy. No? Kapag may joy sa iyo, na may energy. Joy is energy. Ang dami mong nahahawanan kapag masayahin ka ng tao. Sa pastor o council namin, tahimik. Pero pag dumating na si Pastor Henry, nasa pinto pa lang, sasabihin ko, magugulo na ang meeting. Maingay na tayo, ganun nga. Kasi talaga si Pastor Henry, bagamat ganun siya, palaging napakalakas ng boses. Akala mo, nasa itaas yung kausap, pero nandito ka na. Mabibili ka pag nagsasalita siya. Tapos palaging tawa kahit hindi nakakatawa. Tawa. No, joy is energy. Marami kang mahahawan, mga kapatid. The peace in you. Yes. Wow, kapag kalmante kang tao, dami mahahawan. Energy yan. The kindness in you, yung kabaitan, may energy dyan. Mga kapatid. No? The light in you, yung liwanag sa'yo, may energy dyan. Kapatid, lahat ng iyan tawag positive energy. Yung lahat ng kabaligtaran naman yan. Anong kabaligtaran ng love? Muhi ba? Yung joy, lungkot. Anong kabaligtaran ng peace? Ay kaguluhan. Yung lahat ng kabaligtaran niya, negative. Kaya ang tao, kung minsan negative siya. Kaya timailing nyo, kung minsan uuwi ng bahay, nataranta yata sa school, dami daw mga inihimatay at kung ano. Minsan uuwi siya, negative siya. Meron siya, bullshit, mga gano'n. Huwag na lalabas yung bullshit ngayon, ha? Bawal na yung bullshit ngayon. Sabi ko. Minsan pagka gano'n, negative siya, kailangan matalo mo siya na positive. Amen? Kalma lang. Kalma lang. Maylin, kalma, larman. Kalma lang. Ganun pala yun. No? Every day, either positive ka or negative. Ang sarap yata kung love. Ang energy mo. Kung peace ang energy mo. Kung joy ang energy mo. Amen? Amen? Hallelujah. Mga kapatid, kahit kailan talo ng positive energy ang negative. Jesus said, Jesus said, I am the light. Bakit sila tumumba again? Darkness ang dala nila. John 1:5, ang linaw. Nagliliwanag ang kadiliman sa kadaliman. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw. Hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Bakit sila tumumba? Kaharap nila yung light. Ano dala nila? Darkness. Amen? Kahit anong dilim ng bahay, isang pindot mo lang sa on ng ilaw, talo na yung dilim. Kaya, walang effort. Amen? Energy. Everything is energy. Every day. Tanong, kagigising mo, anong energy dala mo?
Bandang tanghali, ano na energy dala mo? Bandang hapon, ano na energy dala mo? Kapatid, kasama yan sa kingdom. Kaya yung love, joy, peace, mga kapatid, hindi lang masarap sa pakiramdam. Yung resulta, all these things shall be added unto you. Kusang dumarating. Kung muna exam yung anak namin, siging panatag na panatag ako. Walang kagatol-gatol, napapasa siya. Mga kapatid, hindi yabang ang gano'n. Inaalay mo ang sarili mo sa katotohanan. Nagsasubmit ka sa katotohanan. Faith yun. Hindi yabang yun. Hindi ako nakabahan sa exam na aking anak, sa NCLEX, hindi ako nakabahan. Sinamahan namin siya sa Makati. Na ilang araw kami doon. Wala akong kakaba-kaba. Alam ko papasa siya. Hindi po yabang yun. Faith po yun. Mga kapatid. At pumasa na siya. Mga kapatid. Ganun lang eh. No? Kaya, ang faith rest. Paano ka lang? Easy ka lang. Mga kapatid. Huwag yung daan sa sigaw. Kung minsan napakalakas pa nga ng bulong eh. I am healed. Amen? Amen. Amen. Alam niyo, gusto ko nang gawing libro to eh. Itong 3 buwan na ganito. Gusto ko na siya gawin talaga libro. Okay. So when we say I am in our prayers, we are not begging, we are not pleading, hindi tayo nagmamakaawa, hindi tayo nagpapalimos sa Diyos Ama. This is not boasting. Hindi ito kayabangan. This is aligning to all the realities that are already present in us. Present na yung mga realities na yun na nasa iyo. Inaalay mo lang ang sarili mo. So, hindi yabang yung I am, mga kapatid. Amen. Para lang frequency sa radyo ulit. Sinesentro mo. No? Nakikinig ba kayo ng Tia Deli noon? Kanino ba panahon yun? Kadaleli? Diba? Wala na kasing dipihit na radyo. Pero kapag hindi nakasentro yung frequency, ay nako, na masakit sa tenga. Pero kapag sentrong-sentro, malinaw na malinaw, yung clarity ng sound, nung nagsasalita, malinaw na malinaw. No? Alam niyo yung Mr. Lonely ni Victor Wood? Alauna ng hapon? Tawa na tawa si Kuya Pablik, lahat salo niya eh. Mr. Lonely, Kuya Pablik, si Matar. Lahat ng yan, diba? Kapag tama yung frequency mo, ay, naku, malinaw na malinaw. Kaya umaga pa lang si Jesus, tinatama niya na yung frequency niya sa Ama. Amen? Hallelujah. Tayo po tayong lahat, tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Father God, we thank you po. We thank you po, Father. Thank you po. We are one with you. We are one with Jesus. We align ourselves to Jesus, to your kingdom, Panginoon. We are more than conquerors. We are prosperous. We are blessed. At we are healed. We are healed, Panginoon. I am healed. Sabihin nga ninyo, I am healed. Sabihin nga ninyo, ako ay magaling na. Ako ay pinagpala. Hallelujah. Salamat po na marami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.